Matapos po ang 19 na araw, idineklara na ng gobyerno tapos na ang bakbakan sa Zamboanga City. Live mula sa Barangay Santa Catalina, Zamboanga City, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Maris, inihayag nga ng matataas na opisyal ng pamahalaan na tapos na yung tinatawag na Phase 1 o yung bakbakan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at grupo ng MNLF Miswari faction na si Ustad Xavier Malik at mula nga sa Phase 1 ay mag-move on na raw sila sa Phase 2 yung clearing at susunod naman yung Phase 3 o yung rehabilitasyon sa may 30 ektarya na lugar na grabing napinsala ng nasabing bakbakan. Sa ngayon daw ay napatay, nahuli o sumuko na raw ang mga miyembro ng paksyon ni MNLF Commander Ustad Xavier Malik. Marami pa raw mga bangkay na sinusuri ngayon ang pamahalaan at maaaring isa raw dito ang kay Ustad Xavier Malik ayon kay Defense Secretary Voltaire Gasmin. Kaya naman anya, ang lahat ng mga bangkay na hawig sa muka at katawan ni Malik ay maigting na sinusuri para nga sa posibleng identification sa kanya. Ani Gasmin, pinaka-importante pa rin sa lahat ang nagawa nila na nailigtas ang karamihan sa mga bihag. Sinabi naman ni Secretary Marojas ng DILG, ang mga sundalo ay papalitan na raw sa ground zero ng tropa ng PNP, pero sa pagpasok nga ng tropa ng PNP doon sa ground zero, ang mga sundalo naman na dating nandoon ay lalabas at sila na lamang yung magiging blocking force. Kailangan din daw na maklear muna ang lugar bago nga makapasok ang mga tao sa tinatayang 30 ektarya na nasirang lugar dahil sa bakbakan. Samantala ay binati naman ni General Emmanuel Bautista ng AFP ang mga sundalo sa kanilang naisakatuparang misyon. Aminado Maris, ang tropa ng pamahalaan, marami silang natutunan sa nangyaring bakbakan dito sa Zamboanga, lalo na nga sa urban setting kung saan di kita ng laban. Pader lamang daw minsan ang pagitan ng mga rebelde at tropa ng pamahalaan. Naritong pahayag ni Secretary Voltaire Gasmin. We have accounted for all the hostages as per our estimate. We're still in the process of identifying the bodies through all the tests that is required to confirm if Malik is one of them. Yes, Marisa, pinakahuling talangan ng pamahalaan ay ibabasahin ko na, no? 18 ang namatay sa hanay ng AFP, 5 naman sa PNP at sa mga sibilyan ay siyam ang nasawi, habang sa membro ng Miswari MNLF faction ay 100 ang namatay, ang captured ay 223 at ang sumuko ay nasa 52. Samantalang ang hostage naman na nailigtas umano ay nasa 194. Nasa mahigit 100 naman ang mahaba at maiksing mga baril na na-recover sa posisyon ng mga rebeldeng MNLF. Maris? Oo, Ian, sinabi mo na tapos na nga ang bakbakan, no, at nagsisimula na sila sa kanilang Phase 2 at Phase 3. Pero ligtas na ba ang bumalik ang mga residente doon sa mga tahanan nila na meron pang naiwan dyan? Maris, hindi pa ligtas na bumalik yung ating mga kababayan doon nga sa Santa Catalina, Santa Barbara at doon pa sa ibang mga apektadong barangay nung Zamboanga crisis. Kasi Maris, marami pa daw maaaring mga unexploded na mga ordnance, yung mga hindi sumabog na mga bala mula sa tropa ng pamahalaan o tropa man ng mga rebelde, kaya hindi pa raw ito maaaring puntahan. Kasi Marisa, ngayon ay ginagalugad pa na maigi ng tropa ng militar itong lugar para nga matiyak talaga na hindi talaga mapapahamak ang ating mga kababayan dito. Tsaka Maris, nung pumunta nga tayo doon, makikita naman natin na napakaraming mga yero, mga parte ng iba't ibang mga bahay na bumagsak. So napakahirap na lumaka doon, lalo na kung papasok yung mga bata ay talaga namang napakadelikado sa kanila, lalo na kung sakali din sa mga matatanda hindi pa talaga ligtas na makapasok doon dahil nga hindi pa maayos yung mga daan. Talagang masukal na masukal pa ito, napakaraming mga debris dahil sa mga bumagsak na bahay, mga nasunog na bahay, kaya delikado pa sa kanila, Maris. Saka isa pa, Maris, ang malungkot dito, halos wala na rin talaga silang babalikan. Nakikita nyo naman yung mga video natin sa ngayon, talagang yung mga bahay nila ay halos wala nang natira dahil nga ito pinagkutaan ng iba't ibang mga rebelde, kaya naman nasira yung kanilang mga bahay sa tindi ng barilan at mga pagsabog na nangyari dyan sa lugar na yan, Maris. Isa na lang, Ian, gusto ko lang pakilinaw lamang yung sinabi ni Secretary Voltaire Gasmin na ina-account nila kung isa ba sa kanilang mga nakuha
o na posibleng body o na aresto ay si Malik. Ibig sabihin ba niyan wala nang posibilidad na nakatakas pa itong si Malik at lahat talaga ng mga MNLF ay accounted na nila? Maris, kung babasihan natin yung sinabi ni Secretary Gasmin, ni Secretary Rojas at ni General Emmanuel Bautista ng AFP, ay maaaring baka may isa o dalawa na lamang daw na tropa ng MNLF na maaaring nandiyan sa paligid ng lugar na apektado nga nitong Zamboanga crisis. Pero ang kung babasahin din natin yung kanilang mga sinabi ni Secretary Gasmin, Maris, na may mga bangkay sila ngayon na hawak na ina-identify nila, yung sinasabi nga nila yung malapit sa mukha ni Malik o yung sa build niya, na kaya sinasabi ni Secretary Gasmin na kailangan daw suriin ito. Yung mga file daw ni Malik na magagaling pa ng Maynila ay kakailanganin daw nila para nga matiyak nga nila kung nandoon si Malik sa ilan sa mga bangkay na sinasabing hawak ngayon ng AFP, Maris. Alright, maraming salamat Ian Cruz. Mag-iingat pa rin kayo dyan.